Sa video naman po ito, pag-usapan po natin, isa pa rin po sa mga barangay budget preparation document. Ito po ay ang Barangay Devolution Transition Plan. So, take note po, and disclaimer na rin po, ito po ay para lang po sa mga barangay budget, no? Then, kung ano man po yung mga ginagamit naming details dito, mga nabanggit dito is example lang po ito. Wala po ito kinalaman sa kahit ano man pong barangay. Hello partners! Magandang araw, kamusta po? Ito pa rin po ay isa sa ating mga document para sa ating barangay budget preparation, no? Ang Barangay Devolution Transition Plan. So, ito po ay document na kung saan nakalagay yung ating project sa ating barangay na medyo pangmatagalan, no? Usually hindi ito natatapos sa isang term ng ating punong barangay or hindi siya nag-i-start ng halimbawa sa unang term, then after 2 years or 3 years, so hindi pa rin siya natatapos. So ibig sabihin, yung project na to ay pwedeng umabot pa sa ibang panunungkulan ng ibang punong barangay. So, tingnan po natin ang ating document, no? So, dito ilalagay lang po region, province, city or municipality at kung anong barangay. Then, so nakalagay nga po dito, no? Phasing of full assumption of devolved functions, services, and facilities of barangays. So, sa unang column, itong functions, services, and facilities to be assumed. Program, projects, activities for implementation, timeline for full assumption, responsible person, then source requirements, no, funding. So, rehabilitation of water system. So, ito po isang halimbawa ng project, no? Rehabilitation of water system. So, purchase of lot area for water tank, construction of water tank, purchase of materials and equipment for water tank. Then, yung mga gagamitin ng mga meter base or mga meter reader, no? So, ang project po na to ay medyo may kahabaan, may katagalan dahil usually ang isang budget, ang isang allotment nito sa isang taon ay hindi kakayanin o sa 2 o sa 3 taon. So, ito po ay abutin ng mahaba-habang panahon. So, dito nga po sa timeline for the full assumption, for example, ay nag-start ang pagbuo ng budget na to, for example, 2022, no? So, possible, ma-start to, makakapagsimula itong project na to ay by 2024. No? So, ganun yung ano niya. Yung bago pa lang siya malaanan ng pondo, medyo matagal pa siya. So, lalo na kapag yung ginagawa na yung project, so mas lalong matagal pa ang tatakbuhin niya. So, ito po yung mga ganitong klase ng document. Then sa personnel or staffing, wala naman pong nilagay na Then ayan, pwedeng 2022, umabot 2023, 24. Then ito po yung mga possible na malaan niyang budget. 2022 merong 40,000, 60, 70, pwede na 2024. Then so ganyan po. Depende po kasi sa ating plan kung ano po yung pinaka-plan natin. Pero since ito po yung nandito, mga nakaplan, so yan po yung susundin ng ating sangguniang barangay, no? Sangguniang barangay po kasi ang responsible na mga tao dito. So yan po yung susundin nila. Dito po sila titingin kung paano nila i-implement ang isang project. Kunwari galing pa sa kabilang management, tapos inabot sa susunod na management. So dito po sila titingin para po makumpleto yung project po na to. Okay?
So ito po ay prepared ng barangay secretary. Then possible pinagtutulungan din po ito ng barangay secretary at ng barangay treasurer. Then approved by the punong barangay. Okay? So, yun. So partners, sana po medyo naintindihan nyo. Yun po ang ating isa sa mga document para sa barangay budget preparation. Thank you very much and God bless.